Buenos dias. Buenas tardes. Buenos dias, damas y caballeros. Ito ata ang pinakamaagang vlog natin, live vlog na ginawa. Ito ay dahil marami akong Zoom meeting sa negosyo ko ngayon, araw, at dahil rin I will do an early morning jogging habang wala pang hindi pa mataas ang araw. So I'm bringing you this very early, yung the good news, the good news we have been waiting for. So hindi na nag-aksaya si newly installed Senate President na si Tito Soto, Tito Sen, at kaagad-agad na inanunsyo na niya na si Ping Lacson na ang bagong chairman of the Blue Ribbon Committee. Kaya binabalita ko ito sa inyo kasi matagal na natin pinagdadasalan ito. Mula pa doon sa, alam nyo naman, isa tayo sa mga nag-scoop doon sa among the vloggers, yung pag-appoint ni Marcoleta is was intended to demolish the Marcos administration. So eto na, si Cheese na ang si Ping Lacson na ang Senate President. Kaya masaya ito. Pasensya na, hindi tayo pwede okay naman siguro yung boses ko, no? Hindi ako pwede lakasin yung boses ko kasi obviously at 5:25 to although malayo tayo, nasa 4th floor tayo, pero may isang anak ako na nasa 3rd floor at baka magising. So tanong ni Ruel Vidal, what other committee do you think Senator Risa will chair? Sana Ethics Committee, di ba? Kasi ini-studyan ko ngayon Parang pwede rin gamitin yan para habulin sila Cheese Escudero at Joel Villanueva. Tingnan natin sino bang head ng wala pang na-announce yung sinong head ng Ethics Committee ng Senado. Philippine Senate Committee on Ethics and Privileges. Sino bang last head nito? Nung under kay Cheese. May kanito ngayon Ang head ata ito last time si Kwan Last time ang mga head nito ay parang si Jinggoy ata si Jinggoy Estrada. Okay, so ngayon sana ibigay yan kay Risa Ontiveros kasi nakikita ko kung sakali nakita naman natin ilang beses na hindi naman, isang beses pa lang nag-privilege speech si Ping at 2 beses siya na-interpellate pero ni minsan hindi niya binanggit yung involvement ni Cheese Escudero sa insertions at ni Joel Villanueva. Puro congressman ang binabanggit niya. So posible baka minsan kasi malalim ang laro ni Cheese ni Ping. Pero pwede rin ipasa yan sa Ethics Committee ng Senado. Kasi yan empowered to investigate senators. So pwede gawin head si Risa Ontiveros dyan sa committee na yan. Pero later on may vlog tayo ukol dyan. Dito lang muna tayo sa anunsyo ni anong repercussion nito at isa pang very interesting development dito. Makita mo meron mga balita sa mga sources natin na sa Senado na this early, marami nang nababad trip kay Marcoleta. Kaya ay parang ngayon pa lang nayayabangan na kay Marcoleta pagkatapos masyadong malakas ang dating bilang bagong senador. Kahit si Kwan naman, kahit si yumabang na rin, kahit si yung bago pa lang sa Senado, si Risa, nag-study muna. Hindi yung Kwan kaagad, pa-epal kaagad. Boy Bibo nga ang tawag ang kay Marcoleta kasi parang hot na hot. Nakita mo doon pa lang sa impeachment, pagpatay ng impeachment, parang siya na ang parang siya ng bida So marami rin na nagagalit kaya initsapuera siya. Hindi niya alam na tatanggalin na pala siya. Hindi niya alam na tatanggalin na pala yung boss niya si Cheese Escudero at nalaman na lang niya ukol sa Rigodon after or about
about a few minutes lang before the start of the Senate session yesterday, or a few minutes after the Blue Ribbon Committee, ha? Or pwede natin rin tawagin na Blue Ribbon Kamote, kasi puro kamote, puro cover up, Blue Ribbon Kamote, ha? Kahapon. So kaya sa African safari attire tayo dahil yun, nag-away-away na yung mga leon, tigre, zebra, lahat na, mga cheetah, mga kwan, mga jaguar, mga ahas, yun, marami yan sa Senado. Mga buaya, yan, dami yan sa Senado. So yan, hindi pinaalam kay Marcoleta na may rigo doon pala. In fact, si Marcoleta, bago natapos yung yung hearing, sabi niya, kailangan talaga pa tayo ng isa pang hearing. Sige, may na-schedule na niya. September 16. Next week. September 16 ang next hearing. May schedule na. So, ibig sabihin, walang nagbulong na naman sa kanya. Kaya ito na naman, pangalawang beses na naman na mukhang tanga. Hindi lang na itsapuera, na mukhang tanga. Marcoleta. Balik tayo dyan sa issue na yan. Balik mamaya. Ito muna, ibalita ko muna sa inyo. Itong balita ng Philippine Daily Inquirer. Actually, last night pa ito. Late last night. Kaya lang pagod na si Bat para mag-report. So, inanunsyo na ni Senate President Tito Soto na itong si Senate President pro tempore, nahirang rin. Senate President pro tempore na second highest post sa Senado, na si Ping Lacson, ay siya na magiging head ng Blue Ribbon, very powerful Blue Ribbon Committee. At kinonfirm ito ni Tito Sen sa Viber message reporters kagabi. At at sabi ni Tito Sen na importante yung nalagay si Cheese, nalagay si Ping Lacson sa Blue Ribbon dahil nga sa seriousness of the investigation dito sa flood control projects. Yan. Ito yan sa Philippine Daily Inquirer. Tingnan nyo. Yan. Lacson to head the Blue Ribbon Committee. Baka sabi nyo, gawa-gawa lang natin. So, yan. Ping will formally be appointed head. Baka today mangyari yan. Today. So, nung tinanong, kasi kailangan i-anunsyo or i-nominate siya as member ng committee na ito sa Senate floor. Sabi niya, na-inform na si Marcoleta. At nung tinanong, bakit hindi niyo i-retain si Marcoleta? Ang sagot ni Tito Soto, kailangan ang head ng Blue Ribbon ay nasa majority. Si Marcoleta nasa minority. Yan. At sabi niya, and I quote, "He is not a member of the majority. The Blue Ribbon is reserved for the majority." Yan, according dito sa Philippine Daily Inquirer. So, syempre, inanunsyo na ito ni Tito Soto, so this is good as done. Hindi naman basta i-anunsyo lang niya, pagkatapos maudlot pa ang appointment. So, kasi lahat nag-aantay, lahat tayo nag-aantay. So later on, I will bring to you yung repercussions. Ano ba, may mangyari na ba? Na hahabulin na ba talaga ni Ping Lacson na ito na ba, preparatory stage na ba ito para sa possible na pag-imbestiga kay sa mga involved sa flood control projects. Shout out Purple Butterfly. Siyempre of course, led by former Senate President Cheese Escudero,
At ayon sa leak DBM report, kasama rin dyan si Joel Villanueva na nakatanggap ng 12 billion. Kasama rin dyan si Bongo na nakatanggap ng 3 billion. Kasama rin si Cheese na nakatanggap ng 9 billion. At especially si Cheese ang gumalaw para mag-insert ng 142.7 billion na insertion. Kasi madali naman i-link sila dyan eh. Una, di ba sabi ni Cheese, sabi ni Ping, nakita na niya yung mga written proposals ng mga congressmen at senator na pinadala sa DBM at pinadala sa DPWH. Nakita na niya. So madali naman. For example, si Cheese Escudero, yung insertions niya, nakapinan, sabihin natin, sa lugar ni Joel, parking ang tawag dyan. Or sagasa, sa lugar ni Joel, di ba, na-explain yan sa hearing kahapon ni Marcoleta. Napunta yan sa lugar ni Joel. Pangalan lang. Itong lugar, ganito. Pero, pala, ghost project. Kahit pwede sabihin ni Cheese, ay hindi, wala akong kinalaman dyan, wala akong kinalaman sa sino mga contractor, wala akong kinalaman sa whether gagawin o hindi gagawin yung congressman. Ako lang nagagawin o gagawin ng DPWH. Or i-monitor ng DPWH. Yung COA, trabaho nila yan. Ako lang nagbigala ako ng pondo. Pero hindi, meron pa rin siya liability. Command responsibility pa rin yan. Siya nag-produce ng fund na yan, sana tiyakin niya na nagawa yan. So, kung let's say, out of the 9 billion, meron mga 3, 4, 5 ghost project, pwede siya talaga kasukan dyan. Hindi naman tayo lawyer, pero tingin ko, at the very least, pwede siya matanggal as senator sa Ethics Committee. At tulad yung ginawa ng House kay Arnie Teves. At pwede rin matanggal si Joel Villanueva, si Bongo, at sino pang iba na nasa lista ng flood control project. Lalo na, okay lang kung napapondo, na insert mo yung billions, and then natuloy yung project. Pero kung hindi natuloy, kwan talaga yun. Either plunder or graft and corruption yun. Although, no direct association sa mga senator, pwede nila sabihin, pinondohan lang nila. Pero I think, sila, sabit pa rin sila sa Ethics Committee. Ayun, sabi ni Marlon Picarzo, sana may makulong na senator. Lahat tayo. That's why, Marlon, iba-vlog natin yan. Ngayon, dito muna tayo kay Marcoleta na talagang namukha talagang tanga. Namukha talagang tanga sa mga rigodon kahapon. Mantakin mo, according to my sources sa Kongreso, 9 o'clock pa pala. 9 o'clock pala may mga galawan na. May mga galawan na para tanggalin si Tito Soto. 9 o'clock pa lang. Meron ng 13 votes si Tito Soto. At dahil itong dahilan na at 9:30 kahit umattend na si Senator Risa Ontiveros ng hearing ng Blue Ribbon Kamote hearing, umalis na siya 9:30 dahil yun na nga may mga emergency meeting na pala yung minority at saka yung mga neutral senators. Yun na nga, sila Tito Soto, sila Ping, sila mamaya meron tayo separate vlog kung sino-sinong bumoto kay Tito Soto, yung 15 senators. So si Marcoleta at ibang DDS senators like Joel, like Bongo, Bato, like Bato de la Rosa, Robin, like si Jinggoy Estrada, they were left clueless. Kumbaga wala hindi pinaalam sa kanila. May kwan na pala, may nagaganap na kudeta. parang paepal pa sila. Parang paepal pa sila na hindi nila alam na sa Blue Ribbon Committee. Pabida pa sila doon, pabibo pa sila. Pero yung iba alam na. Pero yung iba, ang karamihan, lalo na yung mga DDS senator, na itchapuera. Kumbaga, nautakan sila, nasurpresa sila. Sila Cayetano, hindi nila alam. Wala sila kamalay-malay, pakut-kut pa ng Bible. So, kahapon si Cayetano, pero wala sila si Alan Peter Cayetano. Wala silang kamalay-malay na matanggal. Last na pala yun. Last hearing na pala yun. Na useless hearing ni Marcoleta. Yung pala, pabida pa si Marcoleta,
yung pala last swan song na pala niya yun. Kumbaga, goodbye hearing. Paalam Marcoleta. No? Nabigyan siya ng chance to be a statesman, but he ended up being a joker. A comical clown. Clown na lang. Kasi magaling ang performance niya na in fact, may vlog tayo dyan. Iyak yung mga kwan ngayon, mga DDS. Iyak mga DDS at kahit mga INC. Galit na galit. Binabanatan si kwan. Binabanatan si Tito Soto nung nalaman nila kahapon natanggal na pala si Marcoleta. Mamaya, meron din tayong vlog dyan. Dami tayong pati pala INC. Vlog, kaya inuna ko na muna ito kay Ping. So, si Ludovic, kababayan ko pala from Zamboanga, sabi niya, bueno gane, yakambia, sabi niya, buti nang pinalitan si Marcoleta. Buenos dias, Ludovic, at gracias. Sana by the end of the month, yung buong barangay nyo, na-recommend nyo na to subscribe to the Vlogcaster channel dahil si Vlogcaster, I'm the only Manila-based, but proudly Zamboangueño, na political vlogger. Marami naman vlogger dyan. Pero tayo lang ang political vlogger na medyo sikat. Hindi naman sikat. Respetado lang kasi neutral tayo, independent tayo. At natatawa nga ako kahapon yung mga naka-payroll kay kay House Speaker Martin Romualdez, yung mga vloggers na tambalos-los vloggers. Hirap na hirap sila kahit nabanggit na depensahan si Romualdez. Kahit nabanggit na nila Diskaya, ang pera na kinokolekta ay napupunta kay Romualdez. Dito pa rin sila tumitira kay Saldico ng Appropriations Committee as if napakabobo na talaga ang isang lawyer. Napakabobo, tanga, stupido na talaga. BTS na ang isang lawyer, BTI, ang isang lawyer na si Martin Romualdez, educated abroad pa naman, nakwan siya na manipulate siya, nakokontrol siya ni Saldico. Parang ang tono ng mga bayaran Romualdez vloggers na walang kasalanan si Romualdez at kawawa si Romualdez. Dapat gumalaw na siya laban kay Saldico, parang naloko daw siya ni Saldico na lahatan daw ng katiwalian, lalo na sa kwan, parang gawa-gawa lang ni Chis Escudero at ni Romualdez. As if, gawa ni Chis Escudero at ni Saldico. May vlog tayo dyan. Kawawa talaga ito. Namumukhang tanga talaga ito mga idiot, ito mga vloggers na dumidepensa pa rin. Klarong-klaro na nga yung mga ebidensya laban kay Romualdez. Yun pa. Ikuan pa nila. Todo depensa pa sila kay Romualdez at isinisisi lahat si Saldico. Sabi pa kung hindi daw gagalaw si Romualdez kay Saldico, baka babaksak siya. Boss si Romualdez ni Saldico Hindi gagalaw si Saldico kung walang approval or authority or instruction ni Romualdez. Alam ni Romualdez lahat ng ginagawa ni Saldico kasi inuutusan niya si Saldico, gawin mo to, gawin mo to, gawin mo to. At most of the time, kasama sila. Di ba? Sabi ni Congressman Puno, 3 lang talaga yan na yung small committee, kaya nga small ang tawag dyan. Si Senate President Chis Escudero, Grace po na Finance Committee Chair. Cookies, yung Romualdez vloggers, kilala ko yung mga yan. Alam na this. Kwentuhan tayo minsan. I-chat mo ako sa Facebook. Sabihin ko sa'yo lahat. Sabihin ko sa'yo, i-chat mo ako, kilala ko yung mga Romualdez vloggers. Alright, tuloy. Although sabi ni Puno, hindi kasama si Grace po na Ichapuera rin. So sa House naman, andun si Romualdez at si Saldico. 4 lang, minus Grace po daw kasi na-Ichapuera rin ni Chis Escudero. Kumbaga, ako parang sa tono ni Congressman Puno ng Tagaytay, na dating DILG Secretary, parang naging greedy si Chis Escudero at gusto solohin yung mga insertions, kaya na-Ichapuera si Grace po, or si Grace po mismo dumistansya na sa small committee dahil hindi niya masigmura yung mga nilalagay nila blank form ka pala yun na sa budget sa BICAM report, dahil yun na yung pala yung mga ghost project, yung blank form na yun. So yan so balik tayo kay
balik tayo kay Marcoleta. So yun, ha. So unaware talaga, ha. Unaware talaga siya sa mga pangyayari, ha. At sabi pa nga dito, isa sa mga nagbigay ng behind the scene feedback sa pangyayari kahapon, itong si Attorney Jess Falsi. Sabi niya, todo siya kay Marcoleta. Habang daw nangyayari yung mga rigodon at yun na nga, negotiation, kasi pwede maging madugo yung coup d'etat transition, 15 versus 15 versus 9, kasi 24 sila, no? 15 versus 9, meron pa doon sa 9 baka mag-neutral, ganon. So 15 versus 9, pwede pumalag yung 9, pwede bumoto rin sila, mag-nominate rin sila. Let's say si Senator Alan Peter Cayetano maglabanan sa boto, pero hindi. In fairness kay Cheese, nag-agree siya, ha? During the whole day na pinag-aawayan nila yung pinag-negotiate nila yung rigodon, yung coup d'etat, si Cheese mismo, in fairness, nag-agree siya na wag na lang natin gawin madugo ito. Hindi na namin maglalagay hindi na kami mag-nominate. Ang minority, hindi na kami mag-nominate ng akala ko mag-nominate sila, di ba, nung ni-report ko kahapon, hindi na kami mag-nominate ng kandidato namin. Isa na lang man-nominate, si Tito Soto, at wala nang botohan. Wala na lang, i-approve na lang lahat. Ha? Kung moot and academic na si Tito Soto na nga talaga ang presidente. So habang nagaganap ito, walang kamalay-malay. Kumbaga parang sumuko na si Cheese na kasi alam niya yung magiging resulta. Tragis. Si Marcoleta. Ha? Halbang nagaganap ito mga negosyasyon, ganon, ng minority at majority. Sabi pa ni Palsis, Attorney Palsis, while all of this was going on, Marcoleta was unaware. Todo siya magtanong and mag-chair ng Blue Ribbon Committee, not because he knew he would be replaced and ousted as well. So, pabibo pa rin si Marcoleta, paepal pa rin na parang siya ang bida sa hearing na yun. Pero hindi niya alam, last hearing na pala yun. Meron pa siya sinasabi, sige, sa next hearing, invite natin ito. Sa next hearing, invite natin yun. Hindi niya alam, last na pala yun. Di ba, na mukhang tanga, na mukhang gago. At ang masakit, kahit kapwa DDS senator niya, hindi lang man bumulong sa kanya. Kasi parang marami nang mamaya sabihin ko, marami pa tayong future vlogs kung saan sabihin ko na kung bakit galit na galit rin yung mga ibang senator kay Marcoleta. Kaya wala na inform sa kanya. Ha? Sabi pa nga dito ni Palsis, todo lang siya magtanong kasi bibo kid siya and clueless sa nangyayaring coup d'etat sa labas ng Blue Ribbon hearing. So wala. Wala. Kung talaga siya, initsapuera talaga siya. Kumbaga, marami na turn off na kabago-bago na parang masyado nang lumaki ang ulo. Kagaya ng anak niya sa Kongreso. Talagang kamukha niya na kabago-bago, pabibo na, pero puro semplang naman yung mga aksyon. Pinapagalitan pa nga siya ng mga ibang kongresista sa either sa plenary, sa discussion, or kaya sa session hall, o kaya sa mga committee hearings, lalo na yung fake infracom ng House. Yun, sabi ni Sassy Girl Sky, clueless was the right word. Clueless. Pero maganda rin pakinggan, na itsapuera. Kumbaga, pinahiya, pinamukhang gago, pinamukhang stupido, grabe pinamukhang bagito. Walang kamalay-malay. Grabe. Wala, parang pabibo pa siya. Kasi kung alam niya yun, siguro na he would have ended the hearing early para makisali rin siya sa anuman. Kasi negotiation yan kung sinong boboto kay Tito Soto, anong makuha niya committee, ganoon. So haggling yan. Kaya nga suot natin African attire kasi ang nagaganap na gera parang away ng mga tigre, ng mga buaya at saka mga hippopotamus. Hippopotamus, na isa sa mga deadly animals sa Africa, at nakita na rin natin yan up close, mga hippopotamus. Pati tiger, lion, sa dumadaan sa gilid ng African safari
vehicle na rin talaga. Very well protected tayo at mataas, elevated yung sasakyan para hindi tayo maatake ng mga leon. So yan ang nangyari kahapon sa Senado. At yun nga, tanggal na nga ito si Marcoleta. At ang masakit dito, initsapuera siya ng mga kahit yung hindi lang ng majority nila Tito Soto, kundi kahit yung mga minority. Katabi lang niya, mamaya, pupunta tayo dyan, katabi lang niya, bumoto kay Tito Soto, pero hindi naman siya binulong na, uy, baka last hearing mo na to. Pagbutihin mo na, mag-goodbye ka na, mag-goodbye speech ka na, magpasalamat ka na, ganon-ganon. Iparandam mo na, alam mo na last hearing ito. Hindi. Yung mga bilyar ang tinutukoy dito, tragis. Nag-schedule pa siya, sabi niya, sige, mag-set pa tayo ng mga mag-set pa tayo ng another hearing sa September 16. Yan, Mabsat. So, okay na yan, Mabsat. So, alamin na lang natin. Pasensya na guys, puputulin ko na kasi may klase na ako ng 8:50, 3 minutes na lang kailangan ko na mag-prepare. But anyway, Mabsat, maraming salamat. Good morning. Isiningit lang natin to. Isang subtopic lang itong si Vodcaster, no? Kita-kits tayo mamaya guys na magla-live kasi wala akong klase ng hapon. So, may time ako para mag-vlog mamaya hapon, Mabsat. Thank you very much. Good morning. At sa mga umiiyak dyan, magsiiyakan kayo, mga garapata kayo. Hanggang sa muli, Maestro Paul is signing off. Bye-bye.